ito po siya. Ay, ito pala. Ayan. Ayan po ay, nabasa ko po yan sa isang libro. Ayan po ay chapter 5 po doon. Sabi po dyan, living as a cold person. Nabasa ko po yan yung time na, ano po, April po ata yun, ganun. Nung nasa, ano po tayo, nasa camp. Ayan, tama ba? Camp yan. Ito po yung libro, share ko na lang din. Ayan po. Yung title po ng libro, Ordering Your Private World by Gordon MacDonald. Ayan, chapter 5 po yung nabasa ko, ay yung i-share ko po sa inyo. Pero maganda po yung book na yan kasi parang sinasabi po dyan na dapat organize nga daw po yung private na world po natin para kapag nakikita po kasi kapag organize po yung private world po natin, makikita po siya sa publicly. Kung ano po yung ginagawa natin privately, nakikita po siya publicly. Parang ganun po yung sinasabi dyan. At dahil nga po, natapos na po tayo sa 12 years po natin kay Lord sa church po. At tayo po ay papunta na sa 13 years. Ayan, nice ko pong i-share po ito sa inyo na parang ano na din po siya, mid-year spiritual check-up po sa atin. Ayan, dahil July naman din po ngayon, na para po malaman po natin paano po ba talaga yung mamuhay as a cold person o tinawag po ng Diyos. At naniniwala po ako na tayo pong lahat na nandito sa prayer meeting ay tinawag po talaga tayo ni Lord. Kaya din po kayo pumunta dito kasi alam niyo po na si Lord mismo, pinapapunta po kayo dito para mapakinggan niyo po yung mensahe po na ito. At ayun nga po, may tanong po kasi dito na marami po sa atin kasi na naglilingkod po sa Panginoon. At totoo naman po yun. Pero ang tanong po ay, hindi lang naglilingkod ba tayo? Ang mas mahalagang tanong po talaga ay, ano yung nagtutulak po para sa atin para maglingkod? Bakit po ba tayo naglilingkod? Para kanino ba tayo naglilingkod? Ano po ba yung motive natin kapag naglilingkod po tayo? May mga tao po kasi na driven, ayan, o pinapatakbo lang po ng tagumpay, posisyon, papuri o pagkilala ng tao. Pero meron din pong mga tao na cold. Ayan po yung tinawag. Mga taong ang buhay ay pinapumunuan ng pagkatawag po ng Diyos po sa atin. At sa chapter 5 po na i-share ko po sa inyo, maganda po yung book po na yan. Ikinukumpara po dito nung author po na yan, ni Gordon MacDonald, yung dalawang tao po. Mamaya po i-share ko po sa inyo yung dalawang tao na yon, si King Saul at saka si John the Baptist po. At makikita po natin yung pinagkaiba po nilang dalawa. At alam ko po na habang binanggit ko pa lang po yun, alam nyo na po kung ano po yung pinagkaiba po nila. Pero mamaya po ay masalo ko pa pong ipapaliwanag po sa inyo ang pinagkaiba po nila. At ito po yung key verses ko po. Sa John 3:27 to 30. At sinabi po dyan, John answered and said, "A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled." Tapos ito po yung key verse ko po na, "He must increase, but I must decrease." At ngayong gabi po, ganyan din po ang aking panalangin po sa bawat isa na mas mag-increase po o mas makita po si Jesus sa mga buhay po natin at hindi na po parang makita yung sarili po natin, na hindi po natin may pagmalaki, tayo po na inisip natin, ay 12 years na ako kay Lord, 11 years, 10 years pababa, ganyan. Na parang inisip natin, ang dami ko nang ginawang paglilingkod kay Lord. Pero isipin natin, wag nating isipin po pala yung sarili natin doon, kundi paano ba tayo nakarating doon? Si Lord naman po talaga yon. At sabi nga po dito na, yan po kasi yung puso ng tunay na tinawag ng Diyos na sinasabi niya na, Lord, ikaw yung mas makita po sa akin, hindi kung ano man yung nagawa ko, ano man yung mga achievement ko, ano man yung mga ministry na meron ako. Dito po kasi hindi niya iniisip o yung hinahanap yung sarili niya pong pangalan ni John the Baptist. Makikita po natin dyan na lagi niya pong itinataas si Jesus. Hindi niya pinaglalaban yung position niya, kasi siya naman po talaga yung naghahanda ng daanan ni Jesus po, di ba? Pero hindi niya, parang inisip niya na hindi naman siya bida doon, kundi si Jesus pa rin. At hindi siya natakot na mawala yung kasikatan niya. Kasi alam po natin, di ba, na habang
naglilingkod din po siya kasi alam natin na marami din pong sumusunod sa kanya at marami ding sumusunod kay Jesus. Tapos yung mga sumusunod po kay John the Baptist ay lumipat po sila kay Jesus nung nakita po nila si Jesus. Pero si John the Baptist, hindi po siya nagtampo, hindi po siya nagalit na sinasabi niya, bakit lumilipat kayo dyan kay Jesus? Kundi mas natuwa pa nga po siya kung mababasa niyo po dyan, na nag-rejoice po siya. At sabi po dito, kaya ang pinakamahalaga po kasi po sa lahat ay ang mataas, si Jesus. At sabi nga po dito ng author, ayan, next po. Ayan. Gordon MacDonald writes that John the Baptist was secure because his identity came from God's calling, not from public popularity. Na sa atin po, ano po ba talaga dahilan kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon? Hindi po ito yung tanong kung gaano po tayo katagal sa church. Hindi rin po ito tanong kung marami na po ba tayong ginawa. Ang tanong po ay ano po yung motive ng puso po natin kapag naglilingkod po tayo. Ito po kay John the Baptist, nalaman niya po yung identity niya po talaga. May mga tao pong masaya kapag napapansin sila. Ayan, masaya kapag pinupuri po sila at masaya kapag sila yung lagi pong tinatawag, yung mine-mention, ganyan. Pero kapag wala nang pumapansin, unti-unti na rin nawawala yung sigla ng paglilingkod nila kasi iniisip nila, parang hindi naman na sila nakikita, ganon. Ibig sabihin po, kapag ganon na, pinanggagalingan na po nung lakas po nila, hindi na sa Diyos, kundi sa approval na lang po ng tao. At sabi po sa Galatians 1:10, ayan, huwag nating isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na nalingkod ni Kristo. Ayan po yung sinasabi sa verse na yan na sabi po ni Apostle Paul dyan na kung layunin niya lang daw ay mapasaya lang po yung mga tao, kunwari po dito sa church para lang mapasaya lang po yung tao, hindi po talaga tayo tunay na lingkod ng Diyos. At yung verse po na yan ay napakalalim din po talaga kasi hindi po sinasabi na huwag po tayong maging mabait sa tao. Wala naman pong sinabing ganyan dyan. Ang sinasabi po dyan, huwag nating gawing sukatan po yung opinion ng tao kaysa sa opinion po ng Diyos. Kasi alam po natin na mas mahalaga po yung approval ni Lord kaysa po sa approve po ng mga tao sa atin. At sinasabi po dyan ng author na ang driven person po, lagi po siyang naghahanap ng approval ng tao na, okay ba yung pagsasalita ko ngayon? Okay ba yung pagtayo ko ngayon? Okay ba yung damit ko ganyan? Pero ito po ay tinitingnan niya kung yung approval din po ng Diyos sa kanya. At sabi po dyan, ang driven person po, yun po yung ginagawa nila. Naghahanap po ng approval ng tao. Samantala po, kapag cold person po tayo o tinawag po ng Diyos, naghahanap po tayo ng approval talaga ni Lord sa atin. Na tayo po, tanungin po natin yung mga sarili po natin, kapag wala po bang pumuri sa akin, sa atin, sa inyo, maglilingkod pa rin po ba tayo? At kapag wala pong nakakakita, tapat pa rin po ba tayo sa mga ginagawa po natin? At dito nga po sa book na to, kada chapter, meron pong memo po yung author sa disorganized. At ito po yung memo sa chapter na to, memo to the disorganized. Ayan, if my private world is in order, it will be because I see myself as Christ's steward and not as master of my purpose, my role, and my identity. Kasi, di ba po, kapag unordered private life produces a healthy public life. Na makikita po talaga kung ano po yung ginagawa natin publicly, ganun din po kasi ginagawa natin privately. Ganun po yung parang makikita po talaga yung result po ng lahat. Kung ikaw po, ganito yung ginagawa mo sa lahat ng tao, siguro ganito ka kapag private ka. Ayan. At ito nga po yung pinakamahalagang quote nga po dyan sa chapter na yan. Yan pong memo sa At sabi po dito, kung maayos ang pribadong buhay po natin, at ito ay dahil kinikilala kong ako ay katiwala lamang ni Kristo. At ganun nga daw po tayo. Dapat makita po natin na steward po tayo ni Lord. At mapapansin po natin dyan, hindi niya sinasabi po na dahil sabi niya, hindi dahil sa mahusay ako na leader o kaya naman hindi niya sinasabi na dahil marami akong ginawa. Ayan, ang sabi niya po dyan, steward ako. Diba? Hindi niya po dyan inaangkin na ako, ito lahat ng mga ginawa ko. Sabi niya lang po dyan, as Christ steward. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan lang po tayo ni Lord sa lahat po ng ginagawa po natin. At tagapangasiwa lang po tayo. At marami po sa atin ang stress din po. Yan. Bakit kaya? Dahil inaalala natin na
parang tayo po yung may hawak po ng lahat. Ayan. Pero ang totoo, kasi po, yung ministry po natin ay hindi atin, yung pamilya po natin, hindi naman po talaga sa atin. Yung talento at buhay o trabaho po natin, hindi po talaga yun atin. Binigay lang po sa atin yun ni Lord, pinagkatiwala lang po sa atin yun ni Lord. Kahit nga po, di ba po, laging sinasabi na ito one-to-one ko to, ito outreach ko to, ito care group ko to. Yung parang inaangkin mo lahat. Parang naalala ko po, tinuturo dati sa Magdaong kapag may sinasabi, ito outreach po natin to. Parang, kasi minsan sinasabi, outreach to nila ganito, outreach to nila ganyan, one-to-one to nila ganito, one-to-one, care group to ni ganito, care group. Parang minsan inaangkin na natin na sa atin po yun. Pero lahat po yun ay pinagkatiwala lang po sa atin ng Diyos. At sabi po dyan, yung purpose po natin, yung role din po natin and identity are not ours to own but God's to entrust. Yan. Pinagkatiwala po sa atin yan ni Lord. At iyan po yung sinasabi ng author po dyan na mas nagiging magaan po ang buhay kapag iniisip po sa natin na ay hindi naman to sa akin talaga, kay Lord to. Kasi kapag iniisip natin na sa atin po lahat, parang pinapasa na po natin at mas lalang bumibigat po talaga kapag ganoon. At meron po dyang story. Ayan. Babasahin ko na lang po. Ayan po ay mula daw po sa libro ni Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Yung kwento po na to ay nagmula din po kay F.W. Borham sa libro niya na A Casket of Cameos. Tapos yung nagpe-pray po, sabi, si Uncle Tom ay isa po siyang alipin. Inalis siya sa kanyang pamilya, inalis siya sa kanyang tahanan, at pakiramdam niya po, nawala na po sa kanya ang lahat. Kahit daw po yung presensya ng Diyos, tingin niya po, nawala na rin po sa kanya. Pero isang gabi daw po, napanaginipan niya po si Little Eva. At binasa po ni Eva ang pangako po ng Diyos sa kanya. Sabi po, when you pass through the waters, I will be with you. Pagkatapos nun, kahit siya ay pinahirapan din po siya ni Simon Legree, ayan, hindi nasira ang kanyang pananampalataya. Kahit ganun nga po yung mga naranasan niya. At may isang napakagandang quote nga po dyan, sinabi si Harriet Beecher Stowe, the blows fell only upon the outer man and not upon the heart. Ibig sabihin po nun, na pwede pong masaktan po yung katawan, pwede rin pong mawala din po yung mga posisyon sa buhay, mawala din po yung mga trabaho, pero yung puso po na nakakapit o nakaangkla po sa Diyos, hindi po yan kayang sirain ng tao. Kagaya po ng nangyari po kay Uncle Tom. At kapag ang calling po natin ay galing po talaga sa Diyos, hindi po yan kayang sirain na kahit ano pang mga problema po na dumaan po sa buhay po natin. Kaya sabi po dyan sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. At pwede po natin tong panghawakan na kapag dumaan nga daw po tayo sa mga tubig, sasamahan din po tayo ni Lord. Kasi sabi po dyan, a called person's peace is based on God's presence, not on circumstances. At kapag tayo po, alam po nating tinawag po tayo ng Diyos, yung kapayapaan po natin, nagmumula po siya sa presensya po ng Diyos. At hindi po yan na kahit saan man tayo dumaan po, kung ngayon naulan, dumaan man tayo sa baha, kung may babahain man, in Jesus' name. At kung may makaranas nga daw po ng apoy, ayan, ang sabi po ni Lord, sasamahan kita. At yan po yung napakagandang pangako ng Diyos sa buhay po natin na sasamahan niya po tayo kahit saan man po, o kung ano man po yung mga ginagawa po natin na pinagtatagumpayan sa buhay at pinagdadaanan po. Ayan. At sabi, at ano naman, meron po ako ditong mga points. Ayan, sinabi niya po yun dun sa libro. Ano daw po ba yung mga tao na called person? At simulan po natin sa una. Sabi po dyan, a called person is different from a driven person. Sabi po dito, driven people depend on an outward success. Called people draw strength from within because of God's call. At meron, ito po yung dalawang character sa Bible. Ayan, una po ay si Saul, yung pangalawa po si John the Baptist. At ang dalawang tao po na to ay pinagkumpara po sila. Ayan, si Saul po at si John the Baptist po na nandyan. Pareho naman po kasi talaga silang tinawag ni Lord. Pareho po, ito po ay si Saul, inanoint po siya. Ayan, tapos si John the Baptist, ayan, tinawag din po siya ni Lord. At pareho din po silang nagamit din po talaga. Pero ang pinagkaiba po nilang dalawa ay yung, yung pagtatapos po ng buhay nila. Kasi yung isa po, ayan,
pinili po sila hindi dahil sa mahal po sila ni Lord, pero yung kundi po magkaiba din po kasi talaga yung puso nila. Kung bakit iba po yung pagkatapos ng buhay po nila. Kasi po si Saul, 'di ba, siya po nung alam niya na nakita po siya na parang mamamatay na siya o parang atakian na siya ng mga Amalekites, ayaw niya na patayin siya nun, kundi siya mismo, pinatay niya na yung sarili niya, sinaksak niya yung sarili niya. Tapos si John the Baptist naman po, ay pinugutan po siya ng ulo. So magkaiba po yung pagkamatay po nila. At si Saul po, driven person po siya. Kasi namuhay po siya na, ayan po, nakalagay po dyan, driven person, ayan, lives for success, recognition, position, approval, and power. Ayan po yung nangyari po sa kanya. At nakalagay. Nawala. Ayan, sige, mamaya na lang po. Ayan, pero po sabi dito, ayan. Kasi 'di ba po, alam po natin na si Saul, yan lang po yung mga parang mga ginagawa niya po. Ganun. Parang nakadepende po siya diyan. Tapos nung time po na alam niyang papalitan na po siya ni David, ang nangyari po sa kanya, lagi po siyang nagagalit kay King David. Kasi nga, alam niya na mawawala po sa kanya yung trono. Ibig sabihin po, nakadepende lang po siya dun sa mga, success na lang at sa mga recognition po ng tao. At kahit nung nalaman po niya na pinagkukumpara po siya ng mga kababaihan na sinasabi na may kanta pa sila. Ayan, may kanta pa sila na sinasabi na mas marami nga daw pong pinatay si David kaysa po sa kanya. Nagagalit po siya doon. Kaya siya po ay yung example po ng driven person. As pangalawa po, ayan. Ay, ito pala yun. Sabi po dito yung kay John the Baptist, ayan, called person lives for God's assignment, faithfulness, obedience, and God's glory. Makikita po natin dyan na si John the Baptist po, talagang pinrepare niya yung way ni Lord. Na kahit alam niya na marami ding sumusunod sa kanya, alam niya po na yung mga sumusunod sa kanya ay nakita po yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Hindi po siya nagalit doon sa mga tao na yon na lumipat po sila. Kasi di naman po sila kaaway, kundi lahat naman po sila ay naniniwala po kay Jesus. Kaya siya po ay, dun sa binasa po nating verse kanina, sabi niya, nagre-rejoice po siya doon. Kasi ibig sabihin po, nagtagumpay, parang mission accomplished nga po siya. Kasi yun naman po talaga yung role niya, bakit po siya pinanganak. Para i-prepare po yung way ni Jesus at ipakilala po si Jesus sa kanila. At next po, ano nakalagay dyan? Nakabaliktad pala to. Sabi po dito, am I driven by success or called by God? Tayo po ngayong oras na to, isipin po natin kung driven by success po ba tayo o tinawag po talaga tayo ni Lord. Ano lang po ba yung purpose po natin? Bakit po tayo nandito? Para lang po ba tayo maging successful sa buhay? Masabi po natin na ganun po tayo o talagang tinawag po tayo ni Lord? At ako nga din po, naisip ko din, Lord, bakit ba ako nandito sa trabaho ko ngayon? Tinawag mo ba ako para pumunta dito? Kasi iniisip ko, na dati pa po, parang sabi ko lang kay Lord, gusto ko kapag nagtuturo na ako. Dahil nga hindi naman ganun kalakas ang loob ko para magturo sa napakaraming tao, ganun. Kasi parang iniisip ko nga pang one-on-one lang ako, o kaya naman pang small group, ganun. Tapos, dinala ko ni Lord sa ganong school na everyday pwede kang mag-share ng Word of God. Parang isip ko, Lord, sinabi ko lang naman na gusto ko nag-share ako ng Bible verse everyday kapag magtuturo na ako. Pero tinupad naman yan ni Lord. Ang galing na din ni Lord. Pero hindi ko na-expect na ganun po yung mga tao na iaharap niya po sa akin. 'Di ba? Na may part po doon na may mga tao na tawag dito, po sila, parang hindi po sila yung mga normal na tao na talagang nakakaintindi po agad, ganun. Pero thankful pa din po kay Lord kasi tinupad niya pa rin yung yung gusto ko. Pero naniniwala po ako na hindi ko lang po yun gusto kasi alam ko po na kapag dinidesire din po natin yun, si Lord talagang niya rin, mahalaga din po yan sa kanya, yung mga nagmamatter po sa atin. At ayan nga din po yun, alam ko na tinawag ako ni Lord dun nga po sa school na yun. At na-share ko lang po. Ayan, next po. Ayan, pangalawa po. Ayan, nakabaliktad kasi. Ayan, a called people understand stewardship. At dito po, sinasabi po dyan na kapag tayo po yung mga alam po nating tinawag po tayo ng, ang init pala dito. Ayan, naintindihan po natin yung stewardship po. Sabi po sa John 3:27, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. At sabi po dyan, John never believed he owned the work. Ayan.
dikit-dikit. Ayan, si John po, hindi po siya naniniwala na sa kanya po yun, kundi pinagkatiwala po lang po yan sa kanya ni Lord. Ayan, ito po yung verse na yan. Sabi po dito, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Yan po yung binasa po nating verse kanina. At ano nga po ba yung ibig sabihin nun? Na lahat po ng meron po tayo ay regalo lang po yun ni Lord sa atin. Kahit kagaya po ng sinabi ko kanina, yung talent po natin, yung mga skills po natin, kahit yung mga ministries po natin, family, and yung mga work po natin, at kahit yung mga pag-aaral po natin, binigay din po yan sa atin ni Lord. At lahat po yun, ipinagkaloob sa atin, at tayo na lang po yung bahala kung talagang mabuting katiwala po ba tayo ni Lord, at gagamitin po natin yun para sa ikaluluwalhati niya po. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki po sa mga buhay po natin. Na kahit ano man po yung mga natanggap natin dito sa mundo, alam natin na, mauunawaan natin na ano lang po tayo, steward lang po tayo. Kapag alam po natin tayo mismo, tinawag po tayo ng Diyos. Wala po tayong pwedeng angkinin na akin to, ganyan. Kundi, yun nga po. And John never believed he owned the crowds. So, yan po yung nakalagay dyan. Hindi niya iniisip na yung mga taong sumusunod po sa kanya ay kanya po talaga. Halimbawa na lang po sa mga, kuwari dito po sa church, hindi po tayo pwedeng ang sabihin ni pastor, pastor, hindi po niya pwedeng sabihin na sa kanya lang po tayo, di ba? Pero alam niya na pinagkatiwala nga lang po ni Lord kay pastor po itong church. At yun naman po yung sinishare sa atin palagi po ni pastor, na pinagkatiwala niya lang po. Pinagkatiwala lang po sa kanya ito ni Lord. At nang tawagin po sila ni Jesus, yung kay John the Baptist po, yung mga sumusunod po kay John the Baptist, masaya naman po si John the Baptist na binigay lahat po yon kay Jesus. Na itong mga sumusunod sa akin, dahil nakilala na nila si Jesus, masaya po siya doon. At ayun po yung magandang example po. At next po, ang nakalagay po dyan, ano po ba yung stewardship? Sabi po dyan, everything belongs to God. Kagaya po yan ng mga binanggit ko kanina. And we are managers, not owners. So lahat po yan, meron man po tayo niyan lahat, hindi po tayo owner niyan, kundi manager lang po. Ayan, siya po, si Jesus po ang may-ari po niyan ng lahat at katiwala lang po tayo. At kung may mga nagagamit man po tayo, halimbawa po yung mga sarili po natin, mga sasakyan, halimbawa po may gamit po tayo sasakyan. Ayan, syempre ikaw, aalagaan mo yon. Pero alam mong hindi pa rin naman yun sa'yo kasi pinagkatiwala lang din po yun sa atin. At ganun din po yung mga bagay po na nakalista po dyan na ipinagkatiwala lang po yan sa atin. Kaya dapat ingatan din po natin ang lahat ng yan. Hindi po dahil hindi naman to sa akin, ay basta na lang. Halimbawa po pag nangihiram tayo ng mga gamit, yan, manghiram tayo ng ballpen, ganyan. Yan, manghiram tayo ng mga bagay sa ibang tao. Alam natin hindi po yun sa atin, kaya ibabalik po natin at dapat iingatan po natin. At ganun din po kapag may pinagkatiwala po sa atin si Lord, may binigay siya po sa atin, dapat po ingatan din po natin yun. Wala po tayong aangkinin. Ayan, kasi ang lahat po yun ay pag-aari po ni Lord. At next po, sabi po dyan, driven people think they own things. Ayan po yung mga driven people. Tingin nila sa akin to. Itong tao na to, akin to, akin to, akin tong gamit na to, akin tong ministry na to. Ako ang nagli-lead dito, ako lang ganyan. Ganun po yung driven people. At yung cold people naman po, understand they only manage them. Kasi kapag yung time na tinawag na talaga sila ni Lord, na meron na po silang, may sinabi po si Lord sa kanila, hindi po natin sila maaari na angkinin o pigilan. Ayan po yung nakalagay dyan. Kaya sa atin din po, dapat maunawaan din po natin yung bagay na to. Na ang tunay po na calling ay hindi kailangan po na ipaglaban. Kung calling mo yon, hindi po natin yan kailangan pang sabihin na ipaglaban mo yan, kundi lalabas at lalabas po yan kasi si Lord naman po ang tumawag sa atin yan. Kapag ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din po ang mag-iingat nito. Kapag sinabi ni Lord na tinawag ka sa ganitong bagay, tutulungan ka ni Lord tungkol po dyan. At ayan, next po. Ayan, sabi po sa 1 Corinthians 4:1-2, nakalagay po dyan, it is required in stewards that one be found faithful. Kapag tayo po ay talagang alam natin na stewards po tayo, ayan, dapat po makita daw po tayo o matagpuan po tayong mga tapat. Ayan. At napansin niyo po ba, hindi po dyan sinabi na yung requirement po ay dapat maging sikat po. Ganyan. Hindi din sinabi dyan na dapat
mayaman. Ayan, naka-highlight naman po dyan. Sabi dapat po, one be found faithful. Hindi po sinabing dapat magaling, hindi dapat maganda, hindi dapat ganito at ganyan, kundi sabi po, faithful. Kaya di ba po ang ginagamit po ni Lord, hindi lang basta talented. Ginagamit ni Lord yung faithful po talaga. Kasi kung talented lang yung gagamitin ni Lord, o matalino lang yung gagamitin ni Lord, palagi niyang questionin si Lord. O kaya naman kapag talented, pwedeng mapagod siya, o kaya naman, di niya rin gagawin kasi talented lang naman siya. Pero kapag faithful siya, gagawin niya yung kung ano man yung pinapagawa sa kanya ni Lord. At ayun nga po yan, na mas mahalaga po yung obedience kesa po yung mga success na nakikita po natin dito sa mundo. And ayan po yung nire-remind po tayo dyan that God will not ask us, how famous were you? O kung gaano ba tayo kasikat, kung gaano ba kadami yung mga kaibigan natin, gaano kadami yung mga followers, wow, may followers. Ayan, kung gaano kadami yung sumusunod po sa atin, kundi tinitingnan po ni Lord kung gaano po tayo ka-faithful. At ayan po yung paalala po sa atin ni Apostle Paul diyan. Hindi tayo hahatulan ni Lord sa dami po ng mga sumusunod po sa atin lang. At as in, sa atin po, ayan, kundi sa mga katapatan din po natin sa buhay po natin at katapatan po natin sa Diyos. At pangatlo po, a called people know their identity. Ayan. Si John the Baptist po yung halimbawa po dyan. At isa sa pinakamagandang katangian po ng isang called person ay alam niya po kung sino siya. At si John the Baptist, alam niya po kung sino siya. Nung ano pa lang, talagang nung nire-ready niya na yung way para kay Lord. At maraming tao po ngayon kasi yung meron pong parang may identity crisis o parang nalilito sila sa identity po nila. Pakiramdam po kasi ng iba ay wala na po silang halaga o ano ba talaga yung identity ko? Sino ba talaga ako? Na kapag nawala po sa kanila yung ministry, pakiramdam po nila ay parang tapos na yung buhay nila, wala na silang magagawa, wala na akong ganitong paglilingkod. Yan, may mga ganun pong tao na kuwari, alisin ka sa ganito, alisin ka sa ganyan. May kita ka pa rin kayang uma-attend. Halimbawa, hindi ikaw yung nagli-lead, susunod ka lang. Ayan. May kita pa rin kaya tayo ni Lord na nandyan pa rin tayo, present pa rin tayo. Kasi wala nang binigay, parang wala nang ministry na pinagkaloob sa'yo. Yan. May mga ganun po kasi na, yung may mga tao na nakadepende na lang po sila sa mga, kung ano po yung mga ministry o mga ginagawa po nila kay Lord. At hindi po kung sino sila kay Kristo, kay Jesus. At sabi po dyan, people whose private worlds are in disorder often confuse their role with their identity. May mga tao po kasi nako-confuse po sila. Yan. At kapag magulo nga po yung private world po natin, nahihirapan po tayong paghiwalayin ang mga ginagawa po natin at kung sino po ba talaga tayo. Kasi masyado na pong magulo. Ganon din po ang makikita. Di ba po, may mga sinasabi po tayo minsan na, ay siguro kaya ganyan ka kasi ganito ka sa bahay nyo, no? At totoo, may pagkakataon na totoo po talaga yun. Kung ano po yung ginagawa po natin sa bahay, o yung kapag tayo lang po mag-isa sa mga private life po natin, ganun din po talaga ang napapakita natin publicly. At sabi po dito, yan ano pong nakalagay dyan? Ayan, sabi po dito, ayan, John knew who he was. Sabi po dyan sa John 1:20, I am not the Christ. Siya po mismo sinasabi niya na hindi ako ang Kristo. Kasi marami po talagang follower yan si John the Baptist. Ayan, and he knew who he was not. At alam niya kung sino siya at alam niya kung sino ang hindi siya before knowing who he was. Knowing who you are begins by knowing who you are not. Kailangan, bago mo malaman kung sino ka, kailangan alam mo muna kung sinong hindi ikaw. Ayan, kung sinong hindi naman talaga ikaw ganon. Ayan, sabi po dyan, dapat alam po natin na hindi naman po talaga tayo si Jesus. Dapat hindi po natin isipin na, ay, ako si Jesus. Pero yun nga, di ba, parang inaana po natin na to be like Christ. Pero wag po nating isipin na tayo po mismo si Christ. Ayan, na parang appointed son of God ka na. Hindi po dapat ganon. Ayan, talagang tutularan po natin si Jesus pero hindi po natin siya papalitan. Alam pa rin po natin na hindi po tayo si Kristo. At kagaya po ni John the Baptist, alam niya po yan. Bakit po ba mahalaga na alamin po natin kung ano po yung identity natin?
para malaman po natin kung ano po yung limitasyon natin. Kasi kapag iniisip mo ikaw na ang si Jesus, di ba syempre parang ikaw na ang Diyos, wala ka ng limitation kasi feeling mo ikaw nga ang Diyos. Pero kapag alam mong hindi ikaw si Kristo, alam mo ang limitasyon mo hanggang dito ka lang. Hindi mo pwedeng angkinin yung mga sumusunod sa'yo. Kagaya nga lang po yung mga sinasabi na, ito, disciple ko to. Ay, hindi mo po yan disciple kasi lahat po tayo disciple ni Jesus. Di ba? Parang may mga ganun po tayong mga sinasabi at tinuturo po sa atin. At dapat po, ayan, kagaya po dyan ni John the Baptist, hindi po siya nagkukunwari. Maraming sumusunod sa kanya, hindi naman siya nagkunwari na, ay, ang dami sumusunod sa akin. Siguro ako talaga yung ako talaga ang Mesaya. Hindi niya inisip yon kasi alam niya kung sino siya at kung sino siya na hindi. Hindi niya inangkin yung kaluwalhatian na para lang kay Jesus. Kapag alam mong hindi ikaw ang tagapagligtas, ayan, halimbawa na lang po sa mga pamilya po natin, hindi naman talaga tayo makakapagligtas sa mama at papa natin, sa mga kapatid natin. Kung alam po natin yan, alam din po natin yung limitasyon natin. Ayan, at kapag hindi na po natin kailangan saluhin po lahat ng problema. At kapag alam mong hindi ikaw ang sentro, kasi hindi naman ikaw si Jesus, hindi naman talaga ikaw ang sentro, hindi ikaw ang bida, mas magiging mapagpakumbaba po tayo. Kasi minsan kapag alam nating ikaw yung center, inisip mo, okay na, lahat nakatingin sa akin, nagiging po tayo, mapagmataas. Pero dito si John the Baptist, naging humble po siya dyan. Kasi alam niya po na hindi naman po talaga siya yun. At sabi po dyan, next po, your identity is not pastor, leader, teacher, singer. Your identity is child of God. Yan po talaga yung identity po natin. At yung mga nakasulat po sa taas, ayan po ay pinagkatiwala po sa atin ni Lord na tayo lang po yung ginagamit ni Lord para po magpahayag ng salita niya, para po kumanta para sa Kanya, at paalala po yan sa atin ni Lord sa gabi po na to, na palagi po nating tandaan na anak po tayo ng Diyos. Kaya di ba po may mga pagkakataon na kapag iniisip natin na, ay ganito kasi yung posisyon ko, ganito. Di ba parang masyadong ambigat? Pero kapag iniisip mo na anak ako ng Diyos, may gumagaan siya kasi alam natin na hawak tayo ni Lord, nakasama natin si Lord, na siya naman po talaga yung bahala po sa lahat. Ayan. At siya naman po talaga yung tunay na pagkakakilanlan o identity po nating lahat. Kapag ang identity po natin ay nakaugat kay Jesus, kahit mawala po yung kung anumang mga posisyon po natin, kagaya po na nakasulat po dyan sa taas, hindi mawawala po yung halaga natin. Kasi sa baba pa lang, sobrang halaga na nun na malaman natin na anak tayo ng Diyos. Sobrang mahalaga na po yan. Kaya huwag po nating hayaan na yung mga ministry o kung ano man po yung mga bagay na meron po tayo, yung maging source po ng identity po natin. Hayaan po natin na si Jesus yung maging foundation po ng lahat ng ito. Ayan. Kaya lang po tayo may mga ginagampanan kasi yun po yung result ng salvation natin. Bilang pagmamahal natin sa Diyos, ganito po yung ginagawa natin. Ayan. At number 4 po, a called people have a clear purpose. Kapag alam mong tinawag ka ng Diyos, clear din yung purpose mo. Hindi po tayo malilito, hindi po natin iniisip na, baka yung tawag sa'yo ni Lord, baka ganyan din ako. Hindi. Dapat alam mo, clear sa'yo yung purpose mo at yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Sabi po dyan, sa John 3:29, he who was the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoice greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. The bridegroom and the best man. Isipin po natin, ayan po, yung bridegroom po dyan si Jesus, tapos yung best man si John the Baptist. Di ba po kapag ganyan po, hindi naman po talaga inaagaw ng best man yung spotlight. Kundi lagi niyang tinuturo, ay ito yung groom, ito. At si Jesus po yan. Dapat ganun din po tayo. Kasi parang isipin mo, best man ka, pero parang agaw attention ka. Ay, tumingin kayo sa akin lahat. Alam niyo, ganito, ganyan. Parang kwento mo na yung talambuhay mo. Talambuhay ng buhay. Ayan, parang kinuwento mo na yung talambuhay mo. Pero di ba kapag sila nagsasalita yung mga best man, lagi nilang hindi naman maganda. Parang lagi nilang pinapoint yung bridegroom na ganito siya, ganito siya. Hindi niya sinasabi na yung best man na, ay ganito kasi ako sa kanya. Hindi, kundi siya, ganito siya sa akin. At ganun din po sa atin na dapat palagi po nating tinuturo si Jesus. Naalala ko lang,
parang alam ko si Anggi yung nagse-share ng gano'n. One time kasama ko siya, parang meron siyang sinasabi na, "Ay kahit 'wag niyo na pong malaman yung pangalan ko, basta malaman niyo lang po yung pangalang Jesus. Mahalaga na po 'yun." At gano'n din po dapat tayo na hindi yung pangalan natin, "Ay ako po si Mira, Mira po. Ito po si Jesus. Mira po ulit, Mira." Hindi dapat po gano'n, kundi lagi pong turo natin si Jesus. At gano'n din po sa atin, para lang po tayong best man o kagaya ni John the Baptist na lagi po nating tinuturo si Jesus. Na meron po tayong pagkakataon na ginagawang mga pag-share, pero gusto pa rin ni Lord na ituro sa atin na dapat sa Kanya pa rin po talaga ang glory. At next po dyan, nakalagay po dyan, our ministry should point people to Jesus, never to ourselves. At malinaw na malinaw naman po dyan na gusto ni Lord palagi na ituro natin to sa Kanya. Sa Kanya palagi ang kaluwalhatian. Gaano man kaganda yung mga presentation, gaano man kaganda yung message, gaano man kaganda lahat ng mga paghahanda natin, pero dapat ituro pa rin natin kay Jesus. Gaano man tayo kagaling, o ano man yung mga ginagawa po natin, dapat lagi natin silang pinopoint kay Jesus, hindi sa atin. 'Di ba na? Yun nga po yung maganda, yung kahit hindi na maalala yung pangalan mo. Pero kapag nakita ka naman niya sa langit, ay, ito si kuya, ito si ate, ito yung nag-share sa akin, kaya ako nakakilala kay Lord. At yun po yung mahalaga sa lahat, na dapat po mas kilala si Jesus kumpara po sa atin. Kasi yung key verse ko po dyan ay sabi, He must increase, but I must decrease. At sabi po dyan sa pang-5 po, a called people have unswerving commitment. Sabi po sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Driven people constantly seek more attention, more influence, and more power. Ganyan po kapag driven people. Gusto po nila yung mga influence, gustong-gusto po nila yung mga attention, gustong-gusto po nila yung meron po silang power. At tinuturo po sa atin dito ni Lord na malaman po natin na tinawag po tayo ng Diyos, hindi lang po driven, na gusto lang po nating maging successful o maging sikat sa buhay po. At ayan po yung gusto na gawin po sa atin, na meron po talaga tayong unswerving commitment. Yung hindi po tayo nalilito sa commitment na meron po tayo, o hindi po nagbabago yung commitment po natin sa Diyos, na kapag dumating po yung pagsubok po natin sa buhay, tapat pa rin po tayo, na kapag may pumalit po sa atin, halimbawa, lagi ko nga sinasabi na hindi naman palagi ako yung nandito, kundi alam ko darating yung time, may papalit din dito at may gagawa rin ng ganitong bagay, ganyan. Pero dapat tapat pa rin tayo kung papalitan ka man, kasi ililipat ka ni Lord sa ganitong bagay, yan dapat tapat pa rin po tayo. At kapag wala nang pumapalakpak po sa atin, dapat tapat pa rin po tayo. Kasi ganito po, si John the Baptist, naging tapat po siya. Hindi po siya umatras, hindi po rin siya nagtampo doon sa mga taong talagang mas ginusto na lumapit kay Jesus. Kahit na yun pong mga tao na yun ay sumusunod po sa kanya, kay John the Baptist. Pero nung nakita po nila si Jesus, ay lumipat po sila kay Jesus. Pero hindi po siya nagalit. Kasi sabi niya, ay, mission accomplished ako. Ibig sabihin, lahat ng mga taong to, na talagang naipakita ko na tinuturo ko sila papunta kay Jesus. At ganoon naman ang nangyari. Pumunta sila lahat kay Jesus. And driven people constantly seek more attention. Kagaya po mga nakalagay dyan. Pero si John the Baptist po, na makita niya na maraming sumusunod po kay Jesus, masaya po siya. Kaya sabi po dyan, John was happy when people followed Jesus. Sabi niya po, mission accomplished. Ay, ayun nga po yung gusto niya na. Sabi niya po, tayo po kaya, ano po kaya yung mararamdaman natin? Baka daw po masasaktan tayo, o kaya naman baka magtampo tayo. May mga pagkakataon na ganun po yung mararanasan natin. Pero sabi po dito, ayan, next po. Ayan, sabi po sa number 4, a cold people have peace and joy. Ayan, sabi po sa Philippians 4:11-13, pero pinaikli na lang po dyan, sabi dyan, I have learned to be content. At dapat ganun din po tayo, na maging content po tayo, na napakagandang katangian po yan ng isang cold person. Na kontento po tayo, na meron po siyang peace,
meron po siyang joy. At alam po natin na kapag yung peace po natin nagmumula talaga sa Diyos, hindi po talaga tayo mangangamba. At alam po natin na malaki po ang pinagkaiba ng joy tsaka ng happiness po. At ayun po yung happiness, nangyayari lang po siya sa mga happenings o sa mga circumstances po sa buhay. Pero yung joy, nagmumula po talaga siya sa Diyos. Ayan, sabi po, there is a peacefulness about Him which is not tied to the security of a career. Na alam natin na walang magagawa yung mga sinasabi ng career na yan sa peace na binibigay sa atin ni Lord. Ang kapayapaan po ni John the Baptist ay hindi po nakadepende kung gaano kalaki yung ministry na meron po siya. Kasi alam niya po na nakasandal po siya kay Jesus, na nakaangkla po siya kay Jesus, kaya po siya at peace nung umalis po yung mga tao na sumusunod din po sa kanya. At sabi po dyan, peace not based on career, success, popularity, people's approval, it comes from God. At nagmula po yan lahat sa Diyos. Maraming tao po kasi ngayon, nawawalan na po sila ng peace sa buhay po nila. Bakit? Kasi kapag bumaba po yung mga income nila, wala na po silang peace. Na parang, ganito na lang yung income ko. At kapag wala na pong promotion sa buhay po nila, wala na po silang peace. Kasi hindi rin magi-increase yung mga kinikita nila. At kapag wala pong pumupuri sa kanila, wala na rin silang peace. Pero ang kapayapaan po talaga ay nanggagaling sa Diyos. Ayan. Na yun ay iba po yun sa binibigay po ng lahat po ng yan. Iba po yung peace na binibigay ni Lord. And John's joy should not be confused with happiness. Ayan. Kaya kahit parang example po nito, kahit si Apostle Paul na nakakulong po siya, ang ganda nga po nun kasi kahit nakakulong siya, nagawa niya pa rin umawit po sa Diyos. Kahit na alam niyang nakaposas po siya, pero nakagawa pa rin siya ng paraan na tumugtog gamit yung mga posas na yan. Naalala ko lang din yung story po yung movie po ni Richard Wurmbrand. Ganon din po kasi yung nangyari sa kanya. Nakatali po yung paa niya, nakalock yung paa niya, tapos kahit yung kamay niya. Pero ang ginawa niya, yung mga posas niya, ginawa niyang pangtugtog, tapos nakakanta pa rin siya, na kahit nakakulong siya, iba pa rin yung peace na nararanasan niya. At ganun din po dapat tayo na yung peace po na yon na maranasan po natin. At kahit si John the Baptist po, alam niya na patungo naman talaga siya sa kamatayan kasi siya po, sobrang tapang po kasi ni John the Baptist na mag-share. At alam niya po na papunta na po talaga siya na alam niya, one time, mamamatay din talaga siya. Pero naging tapat pa rin po siya sa Diyos. At ayan po yung peace na meron siya na nanggagaling po talaga kay Lord mismo. At next po, sabi po dyan, God develops cold people in the desert. Kagaya po ni John the Baptist, ayan, di ba po siya po ay nandyan sa desert. Bakit po kaya naging ganyan si John the Baptist? Kasi dumaan po siya sa desert. Ano po kaya yung humubog sa kanya? Nandyan din po, dahil sa desert po na yan. Una po, binanggit niya yung mga parents niya din. Diyan sa book po, nakalagay po dyan yung magulang niya. Ayan, kung saan po siya nagmula. Yan, si Zacarias, tsaka si Elizabeth po. Yung tao po talaga na nagbigay sa kanya. Parang siguro bata pa lang siya, minold na siya. Na makilala niya na agad si Jesus. Kasi baby pa lang siya, talagang kinikilala niya na agad si Jesus, hindi pa siya pinapanganak. Ibig sabihin, mula bata pa lang siya, hinubog na siya ng mga magulang niya. At hindi lang po doon nagtatapos yung paghahanda po ng Diyos sa kanyang buhay. Tapos ng mga time pa po na marami pa pong nangyari sa kanya. And sabi po dito, the word of God came to John in the desert. Ibig sabihin, dumating po na yun na yung word of God po yun sa desert. O yung nakalagay po dyan na wilderness. Hindi po sinabi na natanggap ni John the Baptist yung word of God sa palasyo, sa templo, o kaya naman sa gitna ng kasikatan, o yung talagang nagtagumpay na talaga siya, kundi sabi, nakuha niya daw po yun, dumating po yun sa kanya sa wilderness po mismo. At minsan ginagamit po ng Diyos yung mga desert na experience din po natin sa buhay. Ang mga panahon po ng mga paghihintay, pwedeng yun po yung wilderness po na yon, o kaya naman mga pagsubok, o kaya po yung mga pag-iisa po natin para ihanda po tayo ni Lord sa mas malaking layunin. At ganun nga din po sa akin, isip ko, kaya siguro nung dati, tsaka hinahanda niya pa lang ako, nire-ready niya pa lang ako, kasi siguro kapag binigay na pala ni Lord yun agad,
baka hindi ko kayanin, sumuko ako agad. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na naranasan ko din yung mga ganong bagay. Kasi alam ko, si Lord po yung nagpapalakas din po sa akin. At sabi po dyan sa Luke 3:1-3, pinaikli na lang po, and the word of God came to John in the wilderness. Ayan. And next po, ayan, sabi po dyan, why in the desert? Nagkabalik-to-balik ko yung mga papel ko dito. Sabi po dito, ayan, God speak there. Hanapin ko lang po. Baliktad-baliktad. Ayan, sabi po dito, bakit daw po kaya siya dinala sa desert? Ayan, bakit po hindi na lang o kaya sa palasyo, sa Jerusalem, o kaya naman po sa templo po. Ayan, sabi po dyan, una, God speaks there. Kapag tahimik po kasi yung paligid, mas malinaw po talaga nating naririnig ang Diyos. Kagaya na lang po ngayon, tahimik na ulit. Kanina kasi maingay, di ba? Mas naririnig po natin yung sinasabi at mas nagiging malinaw po talaga. Minsan kapag sobrang ingay po kasi ng buhay natin, minsan busy, lagi na lang tayo nakatutok sa social media, o kaya naman sa mga trabaho, sa ministry, sa mga pag-aaral. Minsan, nawawala na po yung time natin na marinig kung ano yung sinasabi ni Lord. Pero kapag nasa desert po tayo, nagsasalita po dun si Lord at maririnig po talaga natin. Kasi kapag sa desert po, o sa wilderness, tahimik po kasi dyan. And sa pangalawa pong nakalagay dyan, God trains there. Ang wilderness po kasi, parang po siya, classroom po siya ng Diyos, na doon niya po tayo tinuturuan ng mga bagay-bagay. Isipin na lang po natin kung tayo naglalakad po tayo sa isang napakainit na lugar. Yan, kagaya po nasa picture na yan. Di ba parang minsan naisipin, ang init naman, magrereklamo tayo agad, hindi sapat yung payong, hindi sapat yung mga sunscreen, hindi sapat yung mga bagay na inaano natin. Kasi, grabe ang init. Pero yun nga, ang gusto ni Lord, turuan niya po tayo, tinetrain niya po tayo. Ayan, tinuturuan niya po tayong magtiwala po sa Kanya, hindi po sa panahon ng mga kasaganahan, kasi kung isipin po natin, kapag sa desert po kasi, mahirap makahanap ng tubig, wala masyadong masisilungan kasi walang mga malalaking puno, kundi mga halaman lang po yung nandiyan. Pero yun nga po, kahit sa gitna po ng mga kakulangan, gusto ni Lord na magtiwala po tayo sa Kanya. At kung mukha mang imposible, si Lord magpo-provide ng mga pangailangan po natin dyan po mismo sa desert po na yan. At pangatlo po, God humbles there. Ibig sabihin dyan po mismo, hinahumble niya po tayo. Ayan, sabi, kapag wala na po tayong maasahan, kundi ang Diyos, natututo po talaga tayong magpakumbaba. Kasi kapag iniisip po natin na kaya naman po talaga natin, hindi po natin kayang maging humble. Kasi inisip natin, kaya naman natin. Pero ito nga, kapag nandyan po tayo sa desert, hinahumble po tayo ni Lord. Kasi nandyan, wala na tayo dyang magagamit kundi talagang magtitiwala na lang tayo kay Lord. Hindi natin talaga kayang mabuhay mag-isa po. At sabi po dyan sa sunod, God prepares there. Ayan. Bago pa man tayo gamitin ni Lord o yung isang tao sa public, ayan, inaayos po talaga dapat muna yung private life po muna natin. At kagaya po ni John, hindi po naging wasted yung time na nasa wilderness po siya. Kasi lahat po ng yan ay ginawa po sa kanya ni Lord bago po siya humarap sa maraming tao, and God calls there. At dyan po mismo, tinawag po siya ni Lord. At next po, ayan, sabi po sa Matthew 6:6, when you pray, go into your room. Ayan, your public life will never be stronger than your private life. Ayan. Tapos next po, sabi po dito, ano po ba yung danger of public success? People may applaud you, ayan, pwedeng palakpakan po tayo ng mga tao, and you begin believing them na halimbawa sinasabi nila, ay ang galing-galing mo naman, ang husay mo sa pagkagawa ng ganito, ganyan. Pero syempre may times na naniniwala naman talaga, ay talaga, ay ang galing. Syempre ganun. Pero yun nga, sabi po dito, ayan, God's voice becomes quieter, applause becomes louder. Ayan po. Ito po kasi yung isang babala po sa atin na minsan nagiging mas malakas na yung palakpak ng mga tao kumpara dun sa voice ni Lord na
binubulong niya lang pala sa'yo. Ayan, kaya mas mahalaga po na dapat alam po natin na yung mga papuri ng tao, wala lang po yan sa dapat na papuri na binibigay po sa atin ng Diyos o yung sasabihin po na papuri ng Diyos sa atin po. Na dapat mas excited po tayo dun sa mga sasabihin ni Lord kaysa sasabihin po ng tao. And sabi po dito, one of the greatest dangers in ministry is allowing public success to replace your private intimacy with God. Kaya nga lang din po dun sa nabasa ko pong libro, nakalimutan ko na yung title. Yung A Mary's Heart in a Martha's World, parang ganun. Sinasabi doon na dapat magkaroon po tayo ng puso na kagaya ni Mary. Kasi yung mundo daw po, nakagaya ng mundo ni Martha na magulo na daw po o maraming ginagawa. At sabi nga po dito, unti-unti na po na, dahil unti-unti nang habang lumalaki po yung mga ministry po natin, lumiliit na din po yung mga prayer life po natin, habang dumadami po yung mga followers. Followers ulit. And habang maraming sumusunod din po sa atin, kasi minsan naglilid tayo, nagkakaroon na lang din tayo ng followers. Isip natin, followers ko tong mga to. Pero dapat hindi nga po ganun. Habang dumarami po silang sumusunod sa atin dahil nililid po natin sila, kumukonti rin po yung oras na kasama po natin si Lord. At hindi po natin namamalayan na yung voice po ni Lord, hindi na rin po natin siya naririnig. Kasi nagiging mas malakas na po yung boses ng mga tao sa paligid na parang natatabunan na po siya. Kaya wag po natin hayaan na mas marinig po natin yung palakpak ng mga tao po na yon o yung maging po yung kung gaano po tayo kasikat. Ang tunay po kasi na sukatan po ay yung sinasabi lang po talaga ni Lord na well done, you good, faithful, and servant of the Lord. Na dapat ganun po tayo talaga. At sabi po dyan sa hindi ko alam kung ano yung sunog, baka iba to eh. Ayan, sabi sa Proverbs 29:25, the fear of man brings a snare. Cold people live under the authority of God, not under the opinions of people. Na dapat ganyan po tayo. Naniniwala po tayo at mas namumuhay po tayo sa authority ni Lord kaysa po sa opinion ng tao. Kasi kung nakadepende po tayo sa opinion ng tao, sa mga sasabihin ng tao, mas madali lang po talaga tayong ma-discourage. Kung paano sasabihin nila na, ay, ang pangit naman ang ginawa mo, ay, hindi maganda yung ganito. Ay, hindi, ganyan. Hindi maayos yung ganyan. Mas lalong hindi mo ipagpapatuloy. Pero kung naniniwala ka doon na, sa simula, hindi talaga yan maayos. Kasi unti-unti, tinetrain ka naman talaga ni Lord. Kung naniniwala ka doon sa sinasabi ni Lord sa'yo, sa susunod, magiging mas mahusay ka na ulit. Kasi kung makikinig lang tayo sa mga opinion ng tao, mas lalo lang tayong hindi magpapatuloy sa buhay. Ayan. At sabi po dyan, yung fear of man po na yan, hindi po yan yung simpleng pagkatakot lang. Kundi talagang yan po yung sobra na masyado na pong pinapahalaga ng mga tao yung masyado na silang takot sa tao. Kapag natatakot po tayo, sabi po, kapag natatakot tayong mawala ng approval, madali po, po kasi tayong mag-compromise sa mga bagay-bagay. Kasi nakadepende po tayo sa approval ng tao. Kaya i-compromise na lang natin para i-approve nila tayo o parang maging okay po sa kanila yung mga ginagawa po natin. At next po. Ayan, ito po yung dalawang tao na kanina pong pinagkumpara po natin. Ayan, si Saul at si John the Baptist. Si Saul po na driven person at si John the Baptist na po na cold person. Na dapat tayo po, kagaya po tayo hindi naman po masama yung mga na maging gusto po nating mag-success. Hindi naman po masama na talagang may mga gusto po tayong maabot, magawa sa mga buhay. Pero kung umaabot na po sa point na parang hinihintay na lang po natin yung recognition ng tao kumpara po dun sa dapat na recognition po ng Diyos sa atin, masama na po yun. Kasi alam ko po, gusto naman talaga ni Lord na maging successful po tayo. Yung parang driven person. Kasi di ba po, may book naman pong ganun, di ba? Hindi naman siya masama. Pero kapag nakapoint na lang yun sa sarili natin palagi, dun na po siya nagiging masama. At kagaya po ni John the Baptist, alam niya po na hindi po kagaya ni Saul na insecure siya, kundi alam niyang secured na siya, na kahit ano po yung nangyari sa kanya, naniniwala pa rin siya na si Lord yung bahala po sa buhay niya, na lahat po ng bagay, lagi niyang pinapoint kay Jesus, na marami naman talaga siyang nagawa, pero lahat ng yon sinasabi niya na kay Jesus, dahil kay Jesus kaya ako ito nagawa. O kaya naman kung may susunod man sa kanya, lagi niya pa rin pinapoint si Jesus. At yan po yung dalawang tao na yan. Kaya ngayon po, tanungin po natin yung mga sarili po natin. Ito po yung mga pwede nating sabihin natin sa sarili po natin ngayon. Sagutin po natin sa sarili natin na, what is driving me? Ngayon po, ayan. If my ministry disappeared,
would I still follow Christ? Ngayon po, if people stop praising me, would I still serve? And is my private world healthy? Ayan. Kasi minsan po, di ba, yung private life po natin, kung ano-ano po yung ginagawa po talaga natin dyan kasi wala naman talagang nakakakita. Pero si Lord, nakikita niya po yung lahat. At hindi lang po si Lord, napapakita mo rin po yan publicly kapag hindi po ikaw maayos sa private life po natin. And am I living for applause or God's calling? Gusto lang po ba natin na lagi po tayong palakpakan o yung yung calling po talaga sa atin ni Lord ngayon po. Kaya dapat po, ngayon po, na maglaan po tayo ng oras talaga na hingin po natin kay Lord na, Lord, ngayon na magti-13 years na kami, ano ba talaga ako? Cold person ba ako o driven lang? Na gusto ko lang nang talagang lagi akong nakikita, gusto ko na maging successful lang ako sa ganitong ministry, dumami lang yung mga ginagawa kong paglilingkod, pero nawawala na yung purpose mo talaga sa Panginoon. Na talagang tinatawag ka ni Lord, na sa tuwing may gagawin po tayo na dapat tinuturo palagi natin kay Jesus. At sabi po dito sa next po, yan, a called person is secure because his identity, purpose, peace, and joy came from God's call. At dapat ganun po sa atin, not from success, popularity, or position. Na hindi po dapat natin laging gustuhin na maging maging successful o maging sikat lang po tayo o ma-reach lang po natin yung isang position. Parang ako nga din po na-amaze ako sa mga tao na gusto po nila agad maging leader. Parang ako kasi isip ko, ay mali po yung naisip ko wag nyo nalang gayahin. Pero, at ang naisip ko kasi, syempre kapag leader ka, malaking responsibilidad. Iniisip ko kasi, ayoko ng responsibilidad sa buhay. So, mali yan. Pero, yun nga, pero tarang iniisip ko kasi ang hirap yung magse-self-appoint ka sa sarili mo. Kaya mas maganda na si Lord mismo yung tumawag sa'yo sa bagay na yun. Yung cold person na sinabi sa'yo ni Lord na ikaw, ito dapat yung ginagawa mo ngayon, ganyan. Kasi mahirap na tayo lang yung nagsasabi sa sarili natin na, ay gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganyan. Ano ba yung motive natin? Bakit natin ginagawa yun? O ano kaya yung motive natin? Bakit gusto natin yung mga ganon? Kagaya po na nakalagay dyan yung mga position. Kasi kung ako lang, okay na kahit di ako nakikita. Okay na kahit hindi ako nagsasalita dito sa harap. Basta, parang mas gusto ko yung sumusunod ako kesa ako yung magpapasunod. Kasi mas mahirap. Mas mahirap yun para sa akin. Pero ayun nga, na dapat sa atin din, mas hingin pa rin natin o ipag-pray natin palagi na Lord, ano ba talaga yung laman ng puso ko ngayon? Ano ba yung motive ko? Bakit ko to ginagawa ngayon? O kung may ministry man tayo ngayon, bakit ba natin to ginagawa? Yan, para lang ba masabi na, ay ako kumakanta ako, dancer ako, ganito ako, ganyan ako. Yan, para may parang binibilang lang natin. Kundi dapat ginagawa natin yon para kay Lord pa rin. Talagang lagi natin tinuturo sa Kanya. Lagi nating alahanin na dapat Jesus must increase and I must decrease. Hindi nga lang dapat decrease kundi dapat wala talaga. Yung walang ikaw talaga doon. Na mas makita pa rin si Jesus. At last na lang po, ito po yung mga prayer points na sabay-sabay po nating banggitin. Ayan. 1, 2, 3, go. Lord, help me to live according to your calling, not according to the expectations or approval of people, in Jesus' name. Lord, strengthen my personal relationship with you. Help me to spend time in prayer, your word, and obedience, even when no one is watching, in Jesus' name. Lord, remove pride, selfish ambition, and desire for recognition. Teach me to glorify Christ instead of myself, in Jesus' name. Lord, help me to be faithful in every responsibility you have entrusted to me, whether seen or unseen, in Jesus' name. Lord, let my peace and joy comes essence, and not from success, position, or the praise of people, in Jesus' name. Lord, help me to trust you during seasons at waiting, testing, and preparation. Teach me to hear your voice in the wilderness, in Jesus' name. Lord, give me courage to obey you even when it is difficult or unpopular. Help me to fear you more than I fear people, in Jesus' name. Lord, may my life, my family, my ministry, and everything I do always point people to Jesus. May you increase and I decrease, in Jesus' name.